Tuwang-tuwa itong si Ma'am Giselle nang narinig ang pag-uusap ng dalawa, Miko at Doc Lyndon Javier, na pinatawad na nga ni Miko itong si Doc Lyndon na siyang sinisisi noon sa pagkamatay ng kanyang ate Emily. Habang si Lynette naman ay nakatanggap ng bulaklak galing kay Doc RJ, na kinilig naman ito si Chang Susan na ito'y pulang rosas na nagsisimbolo umano ng pagmamahal. Pero para kay Lynette, ito'y walang mali siya, kundi isang thank you sa pagligtas ito sa buhay ng tatay ng kanyang anak. At para makaiwas rin sa ibang iisipin ni Doc Benetis, ay ibinigay ni Lynette ang bulaklak kay Chang Susan para i-display na lamang sa altar ng East Ridge. Samantala, marami ng magandang nangyari pagkatapos ng Lyndon. Una ang pagpatawad ni Miko kay Doc Lyndon, ang pagiging magkaibigan naman nito ni RJ at Lynette, at ang pagiging mabait ni Zoe kay Annalyn. Pero si Moira ay walang ipinagbago, na pagkagising galing sa surgery ay puro Annalyn at Lynette pa rin ang nasa bibig nito, lalo na't sinabi ni Zoe na siya ang nagbutas ng ulo ng kanyang mami. At hindi niya pa alam ni Moira na si Annalyn mismo ang nag-drill sa ulo nito ni Moira para mailigtas sa kamatayan. Pero nang tinutulak ng wheelchair ito palabas sana sa apex itong si Moira, ay narinig naman niya ang chismosa na si Evan na si Annalyn mismo ang nag-drill sa ulo ni Moira. Ano kaya ang binabalak gawin ni Moira kina Annalyn at Lynette? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.